kinikilala ang iyong pagiging sa totoong Diyos, tagapagligtas ng aming buhay. Ikaw na siyang tumutugon sa aming bawat pangangailangan at kahilingan. Narito ang bawat isa sa aming Panginoon. Nakikita mo ang loob namin pagkatao. Nakikita mo kung paano ka namin kailangan. At higit sa lahat, kita mo rin ang kawan ng aming mga espiritu. Bagamat sa iba't ibang pagkakataon ng aming buhay, ikaw ay pumili Diyos. Ikaw ay hindi nagsasawang kaming palalakanan. Pero nagpapasalamat ka rin na may mga ganitong pagkakataon upang magpalangkas ng bawat isa sa amin at humiling-huli sa iyo, Lord God, ng panibagong lakas sa aming mga spiritual na buhay. Kaya naman ang mga humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan habang inihahanda mo ang aming puso na maging bukas sa pagtanggap sa espiritual na pagpapala sa pamamagitan ng pagsalo-salo namin ng iyong mga salita. At kasama nito, O Diyos, ang patuloy na pagpapalago ng aming pananampalataya. It takes faith to reach you out. Kaya, O Lord, sama-sama po kami bilang iglesia, may pinapanalangin na may pagpapasalamat ang lubusang pag-alilitas. Lord, sa iyong mga kamay kami yung bibigay Panginoon. Totoo ang awin namin kung na-experiencean. Kung wala ng pag-asa sa kanumang pamamaraan, sa'yo kami umakas. Kung wala ng katugunan sa kahit na saan, ikaw, Lord God, ang higit namin katugunan. Kaya sa pagkakataong ito, sinasama namin na sa pagbasbas mo ng iyong mga salita ay ang pagbasbas mo, ang pag-hilo mo mula puno hanggang paa. Lance has all this way. Marami pa siyang pagkakataon na ibibigay mo sa kanya. Nagsisimula pa lang sumibol ang maliit na pananampalataya sa kanya bilang kabataan, bilang bata. Kaya, Lord, na sa ganitong murang edad niya, ay nakita niya ang kanyang dalas na patotoo na gagawin mo sa kanya. He cannot utter such word dahil hindi pa niya ito makukunawan. Pero hayaan mo pa'y paalaala namin sa kanya na sa isang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay iniligtas mo na sa limit ng mga tayo. Maraming po salamat. Maging ang bawat isa sa amin. Maraming salamat sa mga bawat pagkakataon. Maraming salamat sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa bawat pagpapaalaan mo sa atin. Let ikaw ay nagusa sa amin. And we are so privileged having a God who is moving, having a God who penetrates our life, na hindi lang sa pagkakataon ito, maging isang buhay na hindi pa namin nakikita, buhay na kinabukasan ng bawat isa sa kanya. Amin ang pagtutulong sa pinagpapasalamat sa iyo. Because we believe we are right where you want us. Whatever you desire in our life, you are right, O God. You are right. Maraming po salamat sa pangalan mo po, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 At para po ba tayo nakatapos na sa ating pagsama? Maraming po ba namin sa Diyos ang pag-ibig papuri? Hallelujah. Okay, Genesis chapter 39. Verse 2, and then takdaw po tayo sa 20 to 20. Genesis 39:2, at ang Panginoon ay sumakay Jose
at naging lalaking mapalad at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-ibig. 20 at inala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari at siya'y natira roon sa bilangguan. Datapon ang Panginoon ay sumakay Jose at iginawat sa kanyang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. At ipinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan at ng mga bagay na nasa kanyang kamay sapagkat ang Panginoon ay sumakay Jose at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Joseph was right where God wants him. Makakawin ng mga bawat. Actually, kahapon po ay nag-meeting ako dahil nga madaling araw. After 12, wala ka lang exam. Kami pa pinakarating sa bahay. Sabi ko, timely na. Ako'y makakapag-buklat-buklat po noong nais ng Diyos na i-exhort. Pero mag-8 o'clock na po, wala pa rin. Until na yung passing, sabi ko parang napapakaganda ng pagpapala ito ng Panginoon. So wala lang po. I was confident na Friday naman, pagdating sa office, wala akong load. So, pwede kong may isingit-singit ang pagre-review nito. So, pinaprint ko lang kay Ned, pinasa ko once. At the Lord, thank you for such kind of blessing. Alam ko kung maganda itong mensahe ko personally sa aking buhay. Confident ako. Kung pala confident ka, wag ka masyadong confident. Napasok-pasok pa na ako sa office, sabi ni boss, Ned, sagutan ko yung power findings ha. Sabi ko po, sa may magkakara, sabi ko, ano? Sabi ko, may prayer meeting po ako mamaya. Sagutan ko muna Ned. Pero bilang patotoo pa rin ako sa Panginoon, sabi nga natin, wherever we are, God is really moving. Alam niyo po, nung sinasabi yun ni boss, may pinakita mo na siya sa akin yung magandang bagay. Sabi niya, Ned, yung ginawa mong RCSA na ako, actually po, hindi ka trabaho yun. Trabaho yun ng boss ko. Pero sabi nga natin kanina, talagang pinaplace ka pala ng Panginoon dun sa lugar for your future. Pinormulate ko po yun na napakahabang panahon ko ginagawa ko, hindi matapos-tapos. Apart pa yun dun sa pinatutuwa ko na tungkol sa RAR at RTR na yung pa-community for approval. So, tinignan ko nga sa email, pa-approve na final na for printing na sa praise the Lord. Alam niyo, nakaluto doon sa akin. Pagpunta ko sa last Superbirds, hindi na ako mahirapan. Copy-paste na lang. Anyway, ako naman naggumawa eh. So, parang gano'n. Sabi ko kay Lord, talaga napakabuti niya. So, baga nga, nilalagay ka niya sa isang mas difficult na lugar para pagpunta mo, doon sa gusto ng Diyos na kalagyan mo, maaluan mo ng malalakaran. So, it's a mother like Joseph. Alam naman natin ang kwento kay Joseph eh. Although, konting review nga, si Joseph yung favorite son dahil anak siya ng beloved ni Jacob, si Rachel. At alam natin na siya ay napabura ng Panginoon sa pamamagitan ng amang si Jacob. At dumating nga ang puntos na nahihigit itong kanyang mga kapatid dahil siguro part na lang yung napapakagandang tunika na ginawa. Pero other than that, yung parang akala may naghahambog si Joseph na sabi niya ako nakapanaginip na ang buwan at ang araw at ang labing isang bituin, ay sumamba sa iya, yumuhot sa isang bituin, referring to himself at sa kanyang ama't ina, kay Jacob, at saka sa kanyang labing isang kapatid. At ang sabi niya pa, nakapanaginip siya ng mga 12 kamay, yung labing isa yumuhot. So, dahil po sa mga ganun parang akala nila kahambugan, alam natin na nangyayari na si Joseph ay favor pa rin ng Diyos. Hindi siya pinatay. Although nagkaroon ng pagpapagano, hindi siya pinatay ng kanyang mga kapatid, kundi siya ay pinagpili sa
ah, medyo mga dismayita, no? Pinagbigay siya doon and eventually, pinorm over siya sa Egypto, na kung saan yung katiwalaan nga ni Pharaoh na si Potiphar, no? Siya po ay doon naglingkod. God's favor pa rin. Sabi natin, right where He wants us. Tamang panahon, tamang kondisyon sa kalooban ng Diyos. Parang kasama ng kondisyon ay pinagpili ako, pero pabor pa rin. Ano po ang nangyari? Sobrang pinagkatiwalaan ni Potiphar. Itong si Jose, na sa katunayan niya, ang sabi ni Jose, kahit ano dito, ay pinagkatiwala ng Panginoong Potiphar, pwede akong kumain. Pero sa kasamang palad pa rin, no, kahit gano'ng kabuti itong si Jose, gumawa ang kaaway na hindi maganda sa kanya sa pamamagitan ng asawa nga po nitong si Potiphar. Siya po ay falsely accused sa pagsalang rape sa ating panahon, no? Pagamat alam natin na hindi totoo, so ano po nangyari? In the end, siya po ay dinala sa bilangguan. Gaya din ng bawat isa sa atin, we are so favored bilang mananampalataya. Pero along the way, sa napapakarami na, kanina napakarami kong narinig na sa napapakarami na. So sa napapakarami ng panahon na nagdaan sa ating buhay, we know we are being favored. Pero in the long run, may mga tayo na, bakit ako nasa valley? Akala ko nga favored ako. Hindi ko naman gusto ito sabi nga na Ate Grace, wala namang nakagusto, ba't ako nakaproblema? Wala namang nakagusto ba't biglang-biglang lipat ka sa ganitong branch, punta ka dito, ganda-ganda na ng sitwasyon mo sa buhay mo, nakaplano pa kung anong gagawin mo, home base ka na, kaganda ng schedule, pwede lang mag-Bible study, pwede mag-exhort, ang ganda-ganda na, biglang dito ka. But I believe I am right where God wants me. So, ganun po ang nangyari. Parang kaganda na yung pabor na ayos na kay Potiphar, pero bakit biglang-biglang dinala siya sa bilangguan? Ang masakit pa nito, sa kasalanan hindi naman ginawa. Like us, minsan natitisod sa atin ang iba, minsan napapagbintanan tayo, wala ka naman ginagawa. Pero bakit kahit ang sanlibutan parang hindi pabor sa atin? Bakit kahit mga mahal ko sa buhay, ginagawa ko na nga ang lahat, sabi nga ni Micah, not being recognized. Actually, nowadays, at sabi ko nga, makikita natin ang kapatiran parang kasaya-saya. Ako kasaya, maganda. Dahil I mean, parang maganda yung spirit in mind. Pero hindi na alam na meron akong struggle. Siguro na yung kay Michael na, not recognized in the office. Ako po, meron din akong binabata na parang lately, I was not recognized. Actually, struggle ko po yun sa napakagandang kaparaanan. Pero sabi ko na, dinadala ko ng Diyos doon sa ganitong struggle para makita ko ang kanyang plano in the future. Actually, po sa office, over-recognition ng ayata. Pero sa ibang aspeto ng aking buhay, I am under-recognized. My family recognizes me so much. Simula nung ako naging young people na naging youth president, I was recognized by my family. But in other aspects of my life, I wasn't recognized. Pero, yun po ay bagamat maliit, pero sobrang nakakasakit. Kaya natin ay kay Jesus na lang. Every time I pray privately, okay, ikaw naman na nakakaalam na yun in due time. Help me to realize why I am not recognized. So, napapalayo po tayo kay Joseph. So, ganun po nangyari mga kapatid. Napagbintanan at nakulong. Pero alam niyo, ang kabutihan pa rin ng Panginoon, gaya rin sa bawat isa sa atin, akala natin, ano ba, matagal-tagal ko nang walang trabaho, akala ko pag ako ay nabaptize everything
places. Nakulong siya, pero ano po dun sa binasa natin, no? Pinagkatiwalaan siya ng warden. And in fact, yung kanyang mga nasa kamay ay hindi na tinitignan ng warden. In fact, siya ang pinagkatiwalaan sa mga bilanggo. Pero, makikita po natin na hindi naman yung nangyari kay Joseph only a month, only 6 months, only a year. Pero it took so long bago pa maganap yung totoong recognition na nais niya. At nais ng Panginoon na maganap sa kanyang buhay upang yung mas malaki na plano ng Diyos ay mangyari. Alam na rin po natin itong recognition, actually, I'm just reviewing, no? Yung dalawang official ni Parao, hindi ka pa nakakulong. Yung isa, doon nila nalaman na maalam pala ito mag-interpret ng panaginip. So, in-interpret, ikaw mamamatay. Hindi ka nababalik sa pwesto mo. Ikaw, makakabalik ka sa pwesto. At ano po ang deal nila? Uy, pag pumunta ka naman kay Parao, alalahanin mo naman ako. Pero sabi ko nga po kanina, hindi naman pagkaraan ng isang linggo na ganap ang bagay na yun. Napakarami pang panahon na lumahan kayo kasi na siya ay nakakulong. Hindi kaya upang ganapin ang mga nais na ganapin. Genesis chapter 40, doon po natin makikita kayong pagbabaka. Until such time, dito kung si Haring Parao, no, ay nakapanaginip. And then, tinawag niya yung matatalinong tao doon at wala pong nakapagpikas o nakapagsabi kung ano ang panaginip ng si Parao. In the end, na-realize nitong si nailigtas. Ay, opo, dun sa bilangguan may nag-interpret ng aking panaginip at yan po, ako ay totoong nakabalik na nga. So, pinatawag siya at ang sabi nga ni Parao, yung ang saysay nito ang aking panaginip. Ang sabi ko kasi, wala sa akin, kundi ang Panginoon ang siya makapagbibigay na ganitong klaseng interpretation. Joseph was being favored by God through his father, Jacob. He was right there where God wanted him to be. Siya ay pinagsilosan, pero nandoon siya sa sitwasyon niyaon na nais ng Diyos sa kanya. Maaaring nga hindi siya pinatay dahil may plano pa ang Diyos sa buhay ng lahi ni Abraham. He was being favored again through Potiphar, and Joseph was right there where God wanted him to be. He was falsely accused. Kita niyo po, ang pinapagin ng sitwasyon. May maganda, may hindi maganda, may maganda, may hindi maganda. Being favored in the sight of the warden, he got full of wisdom and an interpreter of the dream because it was right. Because God wanted it to be. Suffered long enough bago pa po siya makilalang taga-interpret ng panaginip. Ups and downs of his life, he was right where God wanted him to be. Paulit-ulit lang ang aking pong exhortation. Kasi ibang-iba tayo na nilalakaran sa ating buhay. Pero bilang mananampalataya na kumikilala sa pagkilos ng Diyos, kahit na napasan-pasan pa natin ang lahat-lahat, may mga pagyayaring biglang-bigla na hindi sinasadya, ating kong tatandaan. We are right. We're one. The Word God wants us to be. Pero alam niyo po, ang mahirap lang, sa kadamihan ng pagyayari sa ating buhay, we are being trapped by problems, sickness, sunod-sunod na problema, malaki, maliit na problema, karamdaman, maliit at karamdaman 1 in a million,
ba naman yan? Hindi po ba para nakakapagtaka? Pag ang believer ang nakakakinig, Kawasaki, this is it. Parang anong meron kayo? At bakit yung taong pinupuno nyo na ng pananalangin? Bakit nagkaganyan pa? Anong meron kayo? Di ba dapat ang pastor nyo super power na pinupuno ng panalangin? Bakit ang church nyo nagkakaproblema pa sa pera? To think na lagi naman sinasabi ang Batangas ay cheerful giver. Bakit nagkakaproblema pa? Bakit nga may mga leaders pa na napupuno pa rin ng problema? To think na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay para bang sabihin na natin proud, talagang proud tayo among other denomination. Sobrang nakita natin ang pagkilo sa ating buhay. Pero bakit ganito pa rin? No? Bakit pag paminsan-minsan, dinadalaw talaga tayo ng family problems? Dinadalaw tayo ng pagkasuti ng ating mga anak? Dinadalaw tayo ng matigas na ulong ina? I mean, bakit tayo dinadalaw ng mga ganong sitwasyon? Kahit naman sabihin natin, wala kang problema, pero hindi tumitigil ang isip mo sa kaiisip. Hindi ka po? Hindi ka tumitigil sa ano pa ba nais kong gawin. Punong-puno tayo ng ganung sitwasyon. Punong-puno tayo ng ating ambitions. Be it godly ambitions, be it in our career, sa ating pamilya. Umaga, gusto ko nito. Pag na-achieve mo yan, gusto ko ulit ito. Punong-puno tayo ng ganung sitwasyon. Amen? But we Christians, what we are proud more is, dinidwell natin ang ating sarili doon sa mga pangako ng ating pananalig. May sakit ka, Jehovah Rapha. May problema ka, may katulungan, God is my peace, Jehovah Shalom. I would enumerate, although 365 days, we have 365 promises of the Lord. Pero gusto ko po mula enumerate o maglahad ng ilan upang muling ipaalaala sa atin na sa kabila ng ganitong sitwasyon sa ating buhay, we're not yet perfect. We're unto perfection. Pero araw-araw, meron tayong pwedeng panghawakan sa pangako ng ating Panginoon. Una na lang, Hebrews 13:5 and 6, God will never forsake us. God will never leave us. Sa Romans, all things work together for good. Paano po kung puro favor na lang ang nangyari kay Jose? Sunod-sunod ang magkakapatid. Kayo sumamba sa akin. Oo nga. Para magiging susunod na hari. Para magiging susunod na gobernador. Malalaman po ba natin na lalalim at lalalim ang paghawak ni Jose sa Panginoon kung puro favorable na lang? Si Potiphar, anyway, love naman ako ng aking amo. Pwede ko na rin siguro maging asawa ng Potiphar. Nalove ng warden. Sige, hindi akong masahihin, hindi akong manahihin. Kasi favor. Amen? Pagdating pa sa kay Pao, ano nga sabi? Alin lang ang kulang? Amen? Yung trono. Hallelujah. But every promulgation of the law, lahat ng order, yun po ang sabi ng Bible, lahat ng order kasi ay susunodin. Paano kung ganun na lang? At paano si Sir Eric nung pagkabaptize nung talagang everything talagang nasa akin na lahat. Pag mamaya, wala na. Baka bibigis siya na bawat isa sa akin. Pero nilalagay tayo ng ganitong sitwasyon sa ating Panginoon for us to know. Tinetest tayo ng Panginoon. Saan ka magtitiwala? Diba ka sobrang nakapagtiwala sa sarili ko kasi recognize na ako. Bigyan kaya kita na maliit na kurot. Hindi kayo recognize ng mga yan. O ay, sakit. O diba? Kung hindi, masyado naman yata ako magiging masyado ng familiar sa ganong klase ng popularity. Bigyan ka kaya ng Panginoon ng pag-ibig at bigyan ka kaya ng Panginoon ng mas malaki.
Kasi pagkakaunti, nakakaunti naman yung the Lord, bearable. Sige, oh, dahan-dahan, bigyan pa kita ng kaunti. Ay, okay lang Panginoon. Sabi nga ni Pastor, no? Tapusin si Satanas, tapusin si Goliath, tapusin, itong bagay na to, tingnan ko nga kung kaya mong tapusin ng isang buwan, ng isang linggo, o ng isang taon, o sa pagsapit pa ng maraming taon, kaya mong tapusin ang pagsubok na ito? Hindi. Hindi natin kaya. Up to now, we're in that journey. Magpahanggang ngayon, ano naman witness na ako kay witness, talagang hindi. Kahit nga po sa family din nga namin, meron sobrang tigas, merong nabaptize, tuloy talikod. Amen? Yung mga ganun sitwasyon, merong magpahanggang ngayon, pinag-pray. Lord, how long? Gano'n katagal? Itong ganito kong sinasabi mo, right place for me, dahil ito ang gusto mo sa akin. Hallelujah. Pero sabi ko nga po kanina, let us try once again. Lalalahanin ang pangako ng ating Panginoon. 2 Peter 1:4, and because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. Ano po ang dahilan? These are the promises that enable you to share His divine nature. Praise the Lord. Magiging kabahagi pala tayo ng ating Panginoon through the promises. And escape the world's corruption caused by human desires. Hallelujah. We are Christians no longer in human desires. But halos lahat ng ating ambisyon, Panginoon, sa iyo po inilalagay. Jeremiah 29:11, napakaganda. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Excellent example. Ayun nga po nangyari kay Jose. Amen? Sa haba ng pinagdaanan, para lang mapatunayan ni Jose na ito nga ang plano ng Diyos, hindi lamang sa kanya, kundi sa buong angkan ni Israel. Matthew 11:28-29, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. I will find rest for your souls. Isaiah 40:29-31, He gives power to the weak and strength to the powerless. Even youths will become weak and tired. Ang kabataan daw ay manghihina at mapapagod, and young men will fall in exhaustion, mapapagod ang kabataan. But those who trust in the Lord will find new strength. Araw-araw. Sabi nga, problema ko na ito 2011 pa ba't gano'y sumipunta ulit 2012, 2013, problema na naman, nakakapagod. Pero sabi po ni Isaiah, ang lahat ng tumitiwala sa Diyos, bibigyan niya ng bagong kalakasan, ng pananampalataya. Praise the Lord. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Praise the Lord. Amen. Sa pagmabuti, kabutihan ng Panginoon, Philippians 4:19, nagsabi ni Pablo sa taga-Pilipo, and this same God who takes care of me, yun daw Diyos na nag-ingat sa Kanya, no? Nagsusupply sa Kanya, will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Common problem, walang pera. But my God, we say, my God, ang Diyos na siyang nagbibigay sa akin, Hallelujah. kahit pala ko pag-times ko na lang ang kamay, sige na, ibigay. Same God. Is your God, who will supply all your needs according to His riches and glory. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8:37-39, walang anuman na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng
Hallelujah, hallelujah. That's why, this is Christian longevity. Bakit nagtatagal si Pastor? Bakit nagtatagal ang UPC? Sa kabila ng, sobra na lang, batikos, marahil. Bakit nagtatagal ang mga dating mananampalataya na tignan natin ang buhay, ayun pa rin. 10 taon na, ganyan ka pa rin naman eh. Ang sabi ng Romans, no one, not anyone, not anything can separate us from God's love. Dahil sa Diyos na humahawak sa bawat isa. Amen. No, sabi nga natin, Grace, unconditional. Hindi siya magsasabi din siya, mamahalin kita, ganito ang iyong gagawin. No. No one, nothing can separate us from the love of God. Proverbs 1:33, but all who listen to me will live in peace, untroubled by fear of harm. Hallelujah. Parang kailan ko ba sinabi during Sunday school? Salitang Jesus wept. Ay, may Jesus wept. Ay, umiyak dahil kay Lazarus. Napakaliit na salita. Amen? Pero ano nga, yung Jesus wept will give us peace. Dahil dito, iniiyakan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Maaaring dahil sa sitwasyon nito, kahit ay naririto ngayon, nasa prayer meeting, kaya ka nagpa-prayer meeting, gusto at kailangan, nangangailangan ng panalangin ng kapatiran, ay struggle pala. Pero Jesus wept. Iniiyakan ka ng Diyos. Dahil baka nga, you are dying spiritually. Kung paano si Lazarus ay kanyang iniyakan dahil sa physical na kamatayan, let us internalize that message. Jesus said, it will again give us peace and it will again, help us to be fearless. John 40:27, I am leaving you with a gift. Ano po yung regalo yun? Peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ito ang pinakamahalaga na pangako ng Diyos sa ating buhay. Tayo ay kanyang iniligtas. Paul says, our thoughts I have spoken to you. Ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang supply, the never-ending presence of the Lord. Whatever situation we are in the right situation where God wants us to be. Huwag po maging kalamutan. Ang preaching na ito, maaaring i-reverberate yung sound ng boses na inuulit, but the sound of the promises of God. The sound of His presence. Ito ang maging dahilan kung tayo wala ng kasalanan. No matter what this day brings, you woke up on the right side of the bed, pero biglang nagkaroon ka ng encounter. No matter how trapped we feel, we must keep looking for God's good and trusting Him that His plan is unfolding. Unti-unti. Itong pangyayari ngayon ay future mo a year ago. It is now unfolding. Yung prayer request mo, buwan at taon ang nakakaraan, ito na ang kasama ng Diyos. And it's still unfolding. He is using our circumstances to mold us and draw us close to His side. Gaya nga po ng sinabi ko, ginagamit ng Diyos ang bawat circumstance para palit sa amin. To keep us closer to Him. He is using our testimony of faith to encourage others to love Him more. Kung walang mga katotoo, kung walang nagiging bunga ang pangako ng Diyos sa ating buhay, paano na yung mga taong nagulupay pa? Paano yung sitwasyon pala? Kasi sitwasyon mo, pero napagtanong pa rin.
is using our testimony. We became the victim of problems, but they are turned out to be our victims and our testimonies. We must believe that even in the middle of our prison, sabi ko nga po kanina, trap na ang bawat isa sa amin. Kaligid naman hindi naman yung kasalanan, pero nakakasakit talaga pag hindi ka recognize. Every time na lang, nakakasakit. Nakakasakit that you are taken for granted for a job well done. Nakakasakit na para bang nagawa mo na trap ka ng ganyang sitwasyon. Hindi ka naman talaga nagkasala, pero pinupuno mo ang iyong sarili ng gayon. Natrap ka sa mga bagay na bisibisihan, sa mga bagay na hindi naman sanlibutan pero teka muna, parang out of balance, parang masyado mo na nabibigyan ito ng emphasis kaysa dito, parang hindi tayo balanse. Baka oo nga, may ambisyon ka, maging cum laude, magna cum laude, summa cum laude, baka naman out of balance na itong ginagawa mo. Baka trap ka ng ganung sitwasyon. Gusto mong ma-very good sa office, baka naman overtime ka ng overtime. How about your spirituality? Baka naman masyado ka na sa bahay, punong-puno ka na, maganda naman ito sabi ng Diyos, ayusin ang pamamahay ko. Baka naman masyado ka ng trap sa ganyan. Akala mo, ganyan lang yan, pero snare pala ng kaaway upang yung iyong daily prayer, daily devotion, hindi mo na magawa. Lord, hindi naman ako nagkakasala, pati lang naman ito. Hallelujah. We may be in the middle of that imprisonment. But don't worry. God is in control and we are right where He wants us to be. Palakpakan po natin. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, I don't know kung kailan ang realization nitong prayer meeting na ito. Hindi ko po alam kung kailan dadating sa inyo na oo nga, yung aming pinag-usapan. Maaari ngayon, wala lang. Narinig ko lang ang boses ni Sister Decca. Narinig ko lang ang paulit-ulit na promises. Narinig ko na lang ang paulit-ulit laging binabandera na sitwasyon ng mananampalataya. I don't know when, but I believe ito pong oras na ginugol natin will somehow rekindle, will somehow ring a bell. Oo, ito yung prayer meeting namin na kung saan we yearn on, we dwell on more on God's promises. Upang rin sa gayon pala, hindi ko makita ang sitwasyon na ako ay ganoon, na ganito ang sitwasyon sa aking buhay. Ipinaalaala ng Bible through Joseph. Ipinaalaala ng Bible through those verses we have spoken. We have heard. Ito ang pangako ng Diyos sa akin. I am so blessed. Hallelujah. I am so blessed. God Himself, siyang gumagawa ng kaparaanan upang ipaalaala ang bawat isa. Palalaan ng bawat isa. Ito ang pangako ng isa. Sabi ko nga po, hindi natin alam ang kalooban ng bawat isa. Ang individual struggle sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Pero in every struggle, we are undergoing. God has for us family promises. Praise for the Lord. Praise Him. Muli nga po natin pamilin ang ating natin kailangan. Bago po tayo magkaroon ng pag-aaral ng salita. At habang inaawit natin ang aming buhay, muling-muli natin balikan. Aling sitwasyon ba sa buhay natin ang animoy nagbigay ng distansya sa iyo sa Diyos? Aling sitwasyon ba ang parang ikaw ay nanakaap na? Katagal-tagal ko na itong pangarap. Katagal-tagal ko na itong pinag-pre-pray.
Tinatagal-tagal ko na itong itinatanong sa Diyos. Lord, where will be the end? Maaari po ba natin gulayan ang palengke? Bakit umpara natin doon sa sagot ng Diyos sa buhay? Alam ko kung lahat ay may ganong klase ng pinagdaan. May ganong klase ng tao sa ating buhay. Para mag-ipasi na lang ang mensahe ng Diyos dahil hindi naman mahali siya pinagdaan sa atin. Kahit kagaling gano'ng maganda ang preaching, overwhelming ang atmosphere inside the church. Pero paglabas, Lord, bakit gano'n ang reality sa aking buhay? Balik-balik, balik-balik. Ito na naman ako, Diyos. Naglag na naman ako. Hindi ko pa makita ang sagot. But can we lean on to God one more time? Lalo na nalaman natin na kahit na ang sitwasyon sa buhay natin, ginawa ng Diyos yun na mabuti para sa'yo. Akala mo ay hindi maganda. Ito pala yung preparasyon ng Diyos paghahanda sa isang bagay na napapakaganda. Yung pala yung pintuan na yun ng Diyos sa'yo para makita mo malaking himala. Pintuan ng Diyos para mabuksan ang napapakaraming pagpapala ng himala. But we have doubted God. Lord, ilang oras pa bang pananalangin na kailangan mong tutunin? Ilang chapter pa ba sa Biblia ang kailangan mong balik-balik ang pag-aaralan? Ilang devotional station ba ang kinakailangan mong i-browse? Para lang mapatunayan mo sa akin na mayroon kang mabuting plano sa aking buhay. But God is there. Hallelujah. Hallelujah. Lord, open our spiritual eyes. We want to behold your love. We want little by little unfolds the promises. Alam namin, Lord, hindi pa dito natatapos, Panginoon. Hindi pa namin nakakaptan yung nais namin pinakanasa aming buhay na nais mong ipakamit sa bawat isa sa amin. Be it church-related, be it church ministry, be it in our personal lives, be it with our family, with the care of our family, be it our future, Lord. Hallelujah.